Alam niyo mga sangkay, sobrang daming balita ngayon sa ating bansa, lalong-lalo na kung pag-uusapan po itong mga awayan ng mga politiko sa Pilipinas, yung gulo ng politika. Pero mga sangkay, may gusto po akong unahin na balita na mas mahalaga po na malaman ng sambayan ng Pilipino. Nako, marami po ang magugulat at matutuwa po dito. Hello guys, this is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. How are you guys? Ito na nga pag-usapan po natin itong malaking balita mga sangkay, no? At alam nyo, natutuwa ako kasi ngayon, para po sa inyong kaalaman, matapos kong ilabas ito sa social media, ngayon, nakita ko na lamang binabalita na po ng ibang media mga sangkay sa Pilipinas. Kung ano yan, pag-uusapan po natin yan ngayon. Anyway guys, before we start, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.52 million subscribers na. So kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe at gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, eto, pag-usapan po natin itong napakalaking balita ngayon. Nakaraan kasi, ito yung inilabas po natin mga sangkay. Binalita po natin itong mga moderno at advanced na mga taxi na for the first time, meron na sa Pilipinas. Ano ito? Ito po yung GSM, kung tawagin mga sangkay. Mga electric taxi. Ito yung mga sasakyan, mga sangkay na pwede nyong makita lamang po, karamihan po sa China at iba pang mga bansa, mga malalagong bansa. Pero ngayon, mayroon na po sa Pilipinas. Pambihira mga sangkay, na i-vlog ko ito nakaraan, ayan po. Alam nyo guys, nangyari po yan dahil po sa effort ng presidente natin. Akala po ng ibang mga sangkay, yung mga lakad ni BBM sa ibang bansa, wala-wala lamang po yun. Naku, sobrang laki ng tulong pala ng ginagawa ni BBM mga sangkay na pagpunta sa ibang mga bansa. Nakakapanghikayat siya ng mga investors. At itong mga investment na pumapasok sa Pilipinas, nakakatulong ito para ma-modernize at lumago ang ating ekonomiya. Ayan po mga sangkay, Vietnam, ito March 26, 2024. So last year, Vietnam's GSM eyes e-taxi service in the Philippines. So at that time mga sangkay, pinaplano pa lamang pero mga sangkay, nangyari na nga po. Ayan po, tingnan nyo po itong investment. Vietnam's green GSM electric taxis enters Philippines with $500 million investment. Ang lupit, di ba mga sangkay? First time magkakaroon na po o nagkaroon na nga po ng modern at advanced na mga taxi sa Pilipinas. So, sa madaling sabi, ang bansa po natin ginagawang modern at advanced ng ating presidente. At ngayon mga sangkay, sobrang nakakagulat po talaga nito. Ang laki ng investment na ginawa nitong Vietnam sa Pilipinas. Grabe yung presidente natin. Ewan ko anong karisma yung kanyang ginagawa sa Pilipinas. Ngayon, pagkatapos kong ibalita ito mga sangkay, eto na ang sumunod na nangyari. Yan na. Binalita na rin po ng ibang mga pahayagan. No? Panoorin po natin. Itong patungkol po sa... Ito napakahalaga na malaman po ito ng sambayan ng Pilipino dahil napakalaking na ito mga sangkay. Ibig sabihin, nagle-level up ang ating bansa. Hindi na po tayo yung tipong yung mga sasakyan na may mga patambotso. Ako nga, mga sangkay, kung mayroon man akong papangarapin na bilhin na, yun ng electric car na po, mga sangkay. Kasi papunta na po tayo doon eh. Ang China, pag pumunta kayo ng China, mga sangkay, halos wala na po mga sasakyan na gumagamit ng oil. More on electric cars na po doon. So, ganun na po ka-advance ngayon yung maraming mga bansa. At ngayon, ito po ang ginagawa ni BBM. Ngayon, nagulat ako kasi after ko pong ilabas ito, eto na. Nilabas na po ng ibang media. O, diba, mga sangkay? Nakatulong po tayo para ma-inform din po yung iba nating mga, yung ibang mga taga-pamalita, mga sangkay ng mga magagandang balita. No? Now, new player enters the Philippine mobility scene, bringing electric vehicles, green jobs, and fresh capital into the country's sustainable transport push. Vietnam-based ride-hailing giant Green and Smart Mobility launches operations in Manila, backed by strong support from Transport Chief Vince Dizon and Trade Secretary
Cristina Roque. Officials say that the entry could spur competition, lower emissions, and open doors for more foreign investment in clean tech. Our mobility correspondent G. Baroga returns with this report. Big Ayan, news mga for sangkay, oh. commuters and the economy. Green GSM Ayan po. Ngayon, may mga nagtatanong dyan, paano naman yan? Anong maitutulong yan sa Pilipinas? Wala, dagdag traffic lang. Ang traffic, andyan na yan. Pero ngayon, sinusolusyonan na. Ang MRT-7, malapit na pong umarangkada, mga sangkay. So, marami po ngayon mga mega projects sa tinuloy po ni PBBM. Mula pa po ito kay Ferdinand E. Marcos up to PRRD to PBBM. Ngayon, mga sangkay, lalawak din ang kalsada. Abang-abangan nyo na lamang po. Pero, eto mga sangkay, anong magandang maidudulot nito sa Pilipinas? First, mga sangkay, makakatulong ito sa pagpapalago sa ating bansa pagdating sa ekonomiya. Kasi nga po, nag-i-invest ang mga dayuhang negosyante sa Pilipinas. Ibig sabihin, nagtitiwala po sila. The more na mas maraming investment, the more nakikita po ang ating bansa. Tama po ba? Pangalawa, mga sangkay, ito po ay isang green GSM electric taxi. Eco-friendly, mga sangkay. Ibig sabihin, makakatulong po ito sa ating kalikasan na hindi po masira. Di ba nga po kasi yung mga sasakyan po natin ngayon, di ba? Gumagamit ng oil. At yan po ay matinding may naiaambag para po masira ang ating kalikasan. So ngayon, ito ay malaking tulong, mga sangkay, no? Para po talaga maproteksyonan ng ating kalikasan. Pangatlo, malaking tulong ito sa sambayan ng Pilipino dahil magkakaroon po ng mas marami pang oportunidad sa ating bansa kapag may mga ganitong klaseng investment na pumapasok. Gaya nito, nangangailangan po sila ng driver. Alam nyo, mamaya ipapakita ko sa inyo, mga sangkay, kasi nangangailangan po sila ng mga driver dito. Pinapag-apply po nila yung mga Pilipino at ang laki daw po ng kikitain dito, mga sangkay. At sa totoo lang, sobrang high-tech po na nasasakyan. At sa Vietnam po ito nanggaling, mga sangkay. Southeast Asia's top electric ride-hailing platform from Vietnam has officially rolled into the Philippines. Nakita ko to sa kalsada, mga sangkay. Talagang nagulat ako eh. Electric car na taxi. This exciting launch follows President Bongbong Marcos's state visit to Vietnam in 2024. Yun ang sinasabi natin. 2024. Kasi akala nila namamasyal lang presidente. Hindi po. Every time na may lakad siya papunta sa ibang bansa, pagbalik niya, mga sangkay, may investment pong daladala yan. So, iyan po yung nakikita natin ngayon, mga sangkay. Kaya nga po yung Pilipinas ngayon, namumukadkad po pagdating po sa ekonomiya. And it's already being celebrated as a major win for the local economy and a greener future. For Green GSM, this move isn't just about going global. Nako, shoutout po sa mga nakasakay na dito. Sino yung mga nakasakay na dito sa Green GSM taxi? Electric car na wala pong tunog yan, mga sangkay, kundi lang, yung ang tawag dito, yung gulong lang niya yung maririnig ninyo. It's about doubling down on their promise to push for cleaner, smarter transport across Asia. Mismo. So we started Green GSM and our ecosystem with a strong belief that transportation should move people's life forward rather than pollute their daily city life. In just 2 years, the company has helped shift commuting habits in Vietnam, Laos, and Indonesia. And now, they're bringing that same energy to the Philippines. Wow, mga sangkay, kita nyo na? Alam nyo, nasa na po tayo? Nasa modern na po tayo na era eh. So, kailangan na po yung i-modernize. Kaya nga po yung jeepney, sana po maituloy-tuloy na po yung mga modern jeep. Hindi po yung mga parang bus na jeep kasi may nakita po tayo yung mga modern jeepney galing po kay Chavit Singson. Ang gaganda po, mga sangkay, ng mga jeep. Hindi po nawala yung kanyang identity. In-improve lang kasi may aircon na, mga sangkay, at napakaganda na po ng itsura at hindi na po kalawangin. We place our drivers at the heart of our business. 100% of our drivers are carefully recruited, professionally trained, and officially employed under full labor contracts with insurance benefits. This gives them long-term security and the confidence to grow with us.
And it's not just about eco-friendly rides. Green GSM's fleet is equipped with AI-powered safety cameras Grabe. AI-powered safety cameras, mga and sangkay. a smart incident response system. Yan sinasabi ko sa inyo, napaka-high-tech po ng taxi na ito, mga sangkay. Hindi na po ito yung dugyutin. Offering a safer and smoother experience. Plus, electric doesn't mean expensive. Green GSM says passengers can expect high-quality service at reasonable prices. Yun. Originally, we will start in some city centers like Pasay, Makati, BGC, or somewhere, because initially we have a limited number of the vehicles, so we cannot open for the whole city. But in the coming months, we will increase the number of the vehicles. So ngayon, mga sangkay, hindi pa ganun kadami. Pero parami siya ng parami. No, yun ang sinasabi po, mga sangkay ni Sir. So I hope we can serve more people in Metro Manila. The Department of Transportation is all for it. Secretary Vince Dizon says foreign direct investments such as this are exactly what the country needs to build safer, more comfortable lives for Filipinos. Yun. Yan ang sinasabi ko. Ilang beses ko nang tinuro sa inyo yan, mga sangkay. Foreign direct investment, yan po yung nagpapayaman ng isang bansa. Kung titingnan po natin yung Singapore, Japan, or China, no? Maririnig po natin sa kanila, mga sangkay, bakit yumaman ng Singapore, bakit yumaman ng China? Pag magtutour kayo doon, ask them, guys. Alam niyo masasagot nila? Foreign direct investment. Yun po yung kanilang masasabi. Bakit? Yun po yung realidad, mga sangkay. Nagtataas na ng mga skyscrapers at kung ano-ano pa mga building, mga sangkay. Lahat ng yan nangyari because of foreign direct investment. Yan po yung ginagawa ngayon ni PBBM, mga sangkay. So, hindi po yan basta-basta. No, talagang mayroon pong, ano pa tawag dito? A turning point ang Pilipinas ngayon. This nation shall be great again. Sabi pa nga po, mga sangkay, ng dating presidente na si Apo Lakay. I think the technology... Guys, my number one senator in 2028, kung tatakbo po ito, si Secretary Vince Dizon. that Sir, mabuhay po kayo. I hope na ma-meet ko kayo in person. GSM is bringing to us, bringing to the Philippines, especially in the area of mobility, which is a critical part of the President's socio-economic agenda, which is to make the lives of our people more comfortable and safer, at the same time protecting our environment. Correct. Your contribution here, Your Excellency, and to the officials of GSM Global is critical to make this pledge of our President possible. The Trade and Industry Galing, no? Department also sees this as a strong push toward the government's climate action goals. Yung. So, ayan, mga sangkay, kita nyo, napakagandang taxi niyan. First time po ito sa Pilipinas. At ngayon, may nakita na rin po ako na gumagaya nito. Pag-usapan po natin next time. Pero yan po yung effect ni PBBM. Yun yung masasabi po natin na BBM effect, mga sangkay. Nagmo-modernize ngayon ang buong bansa. Nakakatuwa, mga sangkay. At, eto, tingnan po natin. Ayan po yung pumunta si PBBM. Ayan. Walang hassle, Metro Manila. Ito yung nag-meeting kung bakit nangyari yan, mga sangkay. At ito po yun. Ito yung 500 million investment. Ayan. Ito, mga sangkay, eco-friendly po siya. At sa mga mag-a-apply ng driver dito, contact nyo na lamang po. Hanapin nyo na lamang po itong Facebook page nila. Ayan, Green GSM Philippines. Alright? So, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Just comment down below. Meron tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam, mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.